Alam po ako minsan, parang naalala ko po yung komedyante si Chiquito. Ako, adon-adon po ng araw po yung mga komedyante ng araw. Ay, tapos minsan naman yung parang maharuro na sasakyan na minsan hindi maka-start na motor. Magandang araw po mga kabayan, welcome po sa Pinilang. Ayan na why safe po ang lahat. Mag-garden po ngayon, backyard garden, tapos mag-harvest po ako ng raspberry. Napakarami pong raspberry sa aking backyard. So today, I just want to relax my beautiful curve with a very beautiful silhouette. Opo, medyo lumit na ito. Dahil pag huminga ako, bigla akong himatay. Pinigil lang pala. Hindi, kasi hindi po tayo masyado nagmumukbang, di ba? And this past few days, weeks I guess, I haven't eaten much rice. Laksan tama, ano? Alam mo ninyo, sabi nagpapasalamat po sa inyo. Lalo na sa nakaka-appreciate po ng kabagay song ko. Hindi, maraming salamat po kasi laging positive lang po tayo, di ba? Siyempre, minsan may drama, hindi po mawawalan sa buhay yun. Yung awareness, minsan yung mga nangyayari sa Finland at sa Pilipinas. Pero when it comes to negativity, well, hindi po namin kailangan isipin dito yun, dito sa abroad. Kasi sa isang araw, pag nag-isip po kami ng something na mag-apekto po sa isip namin at negative, ma-homesick po kami, magkakaroon po kami ng breakdown, iyak kami, hagulgol. Totoo po, madalas po mangyari sa akin po, hindi ko po kinakaila sa mga OFW na namimiss ang Pilipinas. Hindi ba, hindi tayo pwedeng huminto. Magtrabaho tayo, kailangan gawin natin busy ang sarili po natin. Kaya pagkatapos po ng trabaho, may day off ko po. Medyo mahaba po yung vlog natin. Hindi ko lang po alam gano'ng kahaba. Ang gagawin ko po. So, lilibahin ko po sarili ko. At baka pumunta rin po ako sa city center. Pero hindi ko pa po alam Kasi ulam po yata ang weather forecast. Sama po ninyo ako. Hindi po muna ako ng kape. Kiba Max. Baka naman. Punta po tayo sa backyard ko. Well, hindi pa rin ako nakakatiklop ng labahin. Sobrang busy po. Ayan. Tapos na pong magpintura. Pininturahan po itong ceiling. Ayan. Dingding saka yung fence. Hindi walis-walis po muna ako dito at lilipat ko na po yung mga gamit. Medyo iibahin ko po yung arrangement. Pakikita ko po muna sa inyo yung raspberry. Kung gaano karami. Ay, naku, yung mga sili, anahin ko na rin pala. Napakarami. Ayun, hinog na. Yung mga paprika ko. Ayan po. Tapos yung raspberries. Grabe. Napakarami. Ayan po. Mga pula. Nakikita po ninyo. Mga raspberry po yan. Hanggang doon. Ayan, no? Ang dami, oh. Grabe. Huwag naman sana umulan yun. Hinog na. Sarap. Grabe din palang gooseberry. Hinog na rin. Ayan po. Walis ako po muna to. Dito po sa Finland, kapag may garden kayo, mas maganda talaga may garden box. Ideal po plastic o kaya wooden. Pero mas gusto ko po plastic kasi nalilinis ko na maayos. Itong mga kwago na to, panakot sa squirrel, hindi naman natatakot ang squirrel. Natatalino na rin. Eh, wala pa naman kasi kung tanim ngayon ng mga
gulay. Sa mga iba pang mga berries, strawberry. Baka next year, lagyan ko ng net. Ito next year din, i-oil ko po itong sahig. Ngayon kasi medyo malamig eh. Hindi ideal maglagay ng langis. Baka mamuti lang. Ito po yung isa siyempre sa pinakapaborito kong gawin. Mag-hardin, maglinis. Nakawala po ng stress kaysa makipag-chismisan. Masasayang ang oras. Okay lang po yung kwentuhan nyo mga araw, yung mga buhay nyo ng araw. Diba? Ano pag-ikwentuhan ninyo? Okay na po. Pwede ko po muna yung carpet doon sa harap sa kayong mga ibang gamit. Ayan po. Tayo sa harap. Gusto ko pong pinakita yung mga pinagagawa ko. Hindi ko naman po pinagyayabang po itong bahay ko. Kung paano po ako kumilos sa isang araw. Kung paano ako mabuhay. Yeah. Yan eh, yung front yard. Ito, kukunin ko itong mesa. Sa likod po talaga nakalagay yan sa upuan na yun. Tapos yung carpet, ito po yung storage. Yan. Ready ko po muna lahat. I-ready ko po muna itong mga gamit. Ang storage po talaga, mostly nasa harap. Kasi pag winter, pwede ilagay ito mga bisikleta, ibang gamit. Iba naglalagay ng extra storage sa likod. Etong grill, hindi ko na po lalagay sa likod kasi hindi na ako nag-ihaw dahil malamig na. Kaya ko na lang po muna dito sa loob. Saka itong mga papalambot sa puwet, hindi ko po muna ilalagay kasi malamig. Alay ko po muna. Siguro mga September ko, alam, magmo-moist eh. Pag nasa labas po kasi, nagmo-moist. Yan, yan po muna. Ngayon po mga kababayan, nalabas ko na yun para sa backyard. Ngayon ko po muna itong carpet. Ayan po, lagay po muna yung carpet. Yan, pakikita ko po sa inyo kung paano ako nahihirapan sa paglalap po dito ng mesa. Kasi yung kung i-dismantle, yung sabihin yung kung baklasin.
That's what you call adrenaline. Ipa-fast forward ko na po para hindi nyo masyado makita yung pag-flex ng muscle ko. Aling muscle ko yan sa tiyan. Opo, pagdating po talaga sa personal space, lalo na po sa bahay, gusto po malinis, maayos. Siyempre nung maliit po kami, ang bahay po namin, simple, masaya, maraming halaman. Kaya pag may mga regalo sa aming mga gamit, sobrang namin tinetreasure. May bago kaming upuan. Nakangarap kami siyempre na magkaroon ng ibang gamit, ng ibang luho, natural po yun sa bata. Kaya nararanasan ko po. Sobrang nagpapasalamat po sa Panginoon. Diba? Pagpupunta po kami sa mga kamag-anak o kapitbahay po namin may mga kaya, siguro marami po nakaka-relate sa akin na sana magkaroon din kami ng ganun. Diba? Masarap pong mangarap. Tuloy-tuloy lang po. Libre po yan. Sama po ng dasal, determinasyon, pagtsatsaga. Maayos po na pakikisama sa kapwa. Huwag po abusado na may diskarte. Ito pong mga halaman, itong dalawang mataas, ililipat ko doon para may privacy, para hindi makita lagi yung bangis ko ng neighbor. Medyo, nagka-crush na sa akin eh. Singo po ito. At pagkatapos niyan, harvest po tayo ng raspberry. Mukhang ulan. Ang lalaki ng ulap. Umpisahan ko na. Ayan po mga kabayan, maayos na po. Sa next summer, mas dadami pong mga gulay. Yung iba pong abubot dito, bigay po sa akin. Tinitreasure ko po. Siyempre ayaw pong pamigay dahil respeto po yun sa mga kaibigan, sa mga tao nagmamahal po sa akin. Yung rhubarb nga po pala, oras na po para ipurun. Tanggalin mga dahon at ilalay ko na dun sa aking dun sa planter at tatabunan ko po yun ng lupa para this autumn maglalagay po ako ng halaman doon para mas maganda. Magdadagdag po ako ng solar lights kapag autumn po talaga. Yung time na ayusin ng garden. Magtitila pa pala ako ng usbong. Ito may usbong pang yang. Titila ko yung yang na usbong. Kahit sa Pilipinas, ayoko po na madiwa. Gusto ko maayos. Kasi nakaka-relax po, di ba?
Tanggalin ko muna yung mga ibang, ito yung dahon. Ito kasi walang walis, itong ginagamit. Kalaykay. Relax ba, no? Hindi lang i-istorbo mga kapitbahay, walang dumudungaw-dungaw kung ano ginagawa mo. Siyempre, dinudungaw-dungaw po ako dito, siyempre. Hello, yung bangis ko, popular. Lakas ang tama. Sa Pilipinas, natural lang po yung dungawin ako. Hello, magkaroon ba naman silang kapitbahay na artistahan? Lakas ang tama. Okay na po, harvest na po tayong paprika saka ng raspberry. Yan, medyo chill po ang weather kaya nag-jacket ako. Saka nag-cap. Ako po muna mag-bonnet. Diba? Si Kuya gapong-gapo sa sarili. May nagko-comment pong ganun. Siyempre, sino ba naman magagawa po ang sarili ninyo, magaganda sa sarili? Siyempre, sarili nyo lang, diba? Saka ang ina ninyo. Pag sinabi sa inyo ng ina nyo, alam ba, parang hindi ka nagaganda na napapangitan ka sa sarili nyo. Pag sinabi sa inyo ng ina nyo na, anak, huwag kang mag-alala, special ka, kabahan ka na. Pag hindi ka pinuri na sarili ng ina, diba? Dalig po muna tayo bago tayo mag-harvest. Ayun po yung mga lalagyan ko para sa paprika. Ito po, labanos na pula, ewan ko, mukhang hindi na naglaman. Medyo na-late pa yung pagtatanim ko eh. Okay lang. Binigan ko po muna to. Meron ditong peas. Yung chicharo. Dito po yung paprika. Ito, bichuelas. Kailangan laging dinidiligan kasi laging natutuyo. Bago man lang mag full autumn eh. Bulaklak na po yan, marami. May ma-harvest naman ako. Umpisa po tayo. Una po nating harvest ang small bell pepper o paprika. Ang dami. Sarap po ng pakiramdam. Ito po yung nabili po nating sale. O de ngayon, namunga. Paskala ng mga tao eh, sobrang lamig na ng panahon. Ayan po, diba? Napakadami. Kumain ko na lang. Oh. Asya naman po itong kamay ko dito sa nilagay kong all laundry basket. Kunin ko lang to yung mga pula. Yung mamumula-mula pala, iwanan ko pa rin. Bigyan ko ng chance na lumaki pa. Yung mga nasa ilalim, meron ditong malaki, pero hindi pa siya masyadong red sa ilalim. Hindi ko alam ano talaga, kung gaano talaga kalaki ang bunga nito. Ito po, yung nasa ilalim, pakita ko, ito. Makakanti, ito. Ayan o, medyo malaki. Pero hindi ko muna kukuhanin dahil hindi pa masyadong pula. Ito po, inilalagay ko sa freezer. Opo. Pwede nyo rin i-dry. Relax po pag ganito, no? Ito yung reward. Ako, parang nasasanay na ako mag-English, ah.
Actually, kapag may meeting po kami sa company, siyempre, hello. Kung nakita niyo po yung itsura ko, parang hindi nagtatrabaho sa corporate world. Hindi. Siyempre, iba yung pagkatao natin doon. Kailangan galang-galang. Diba? Ayan, mani naman po tayo ng raspberry. Dating ito lalagyan po na to. Mapupuno po ito. Pero, dahil autumn, naawa po ko sa mga squirrels sa ibon. Titiran ko syempre. Hindi po haharbatin lahat. Imagine po ninyo, ito pong raspberry, invader po ito, ibig sabihin dumadami. Perennial, dami, di ko alam kung ano unang kukuhan. Saka, superfood po ito. Kaka-relax mo, no? Lalo na kakain kayo, ayun, mami kakain akong yogurt dito sa labas. Tapos talagyan ko nitong raspberry toppings, diba? Ito kahit maliliit sayang. Sa ibon na lang nga yun. So, wala akong patakad. Laki. Ang dami pang hilaw. Ito, pag hindi nabunot, pag hindi nabunot sa nilupang. May nalalaglag. Napaka-relaxing po, no? Imagine po yung respeto nila dito sa nature. Sobrang dami. Hindi ko alam kung ano una. Hindi pwede ko po talaga yung mga mani ba sa kilaw. Dami pa yan hanggang mga September pa to. Gooseberry. Top. Yung mga gooseberry, makaano din. Pero hindi ko kanin lahat. Tawa naman yung mga ibang hayop. Ayan po. Kainin ko na lang dito. Top. Ito po, ang lalaki. Ano ba? Dami, diba? May hilaw-hilaw pa. Ayaw pa muna ng wala. Pag madali po kasi lulutin. Yan, hibog na po. Yun hindi pa. So, dami.
sobrang dami ng bunga eh. Ano na, sumasayad na sa lupa. Mahal din po ito sa shop, grabe. Mas mahal po ito kaysa sa strawberry. Tapos kapag kinulture tuloy. Kinulture pag inalagaan po ng sa own yard. Nako, mas malalaki po ang bunga. Ito diba? Sino ba naman ang hindi masisiyahan? Dami. Pag itong angulo, mas kita yung bunga. Pag nasa taas kasi tumayo ako, hindi ko kita. Ayan. Ngayon po mga kabayan, okay na po itong nakuha ko. Okay na po ito sa yogurt. Kapag yogurt at kakain po ka dito sa labas at magmayayaman. Ay baka sa pulang terrace naman para makita nyo naman. Ito naman isang uri ng gooseberry. Yung white. Hinog na po ito. Medyo malalaki ah. Nag-uutom na, nalalagas na yung ano. Dahon. Tapos. Yan po mga kabayan. Okay na po ito. Kasang ko lang po itong paprika o small bell pepper. Tapos ito po, gasan ko lang itong raspberry. Hindi naman yung hahaluin. Lalagyan po lang po ng tubig, lulutangan po dyan yung mga insekto bago ko po sabsabin. Tara na po. Diba? Imagine. Hindi tayo masyado naglagay ng effort. Ito may bulaklak na eh. Bichuela. Sana naman maabot, mamuha. Ayan ba mga kabayan, ako lumamig na yung kape ko. Dali. Ito napatapan ito pala ko. Tignan ko ng konting tubig. Basta sa microwave. Mga 20 to 25 seconds. Na po itong small paprika o small bell pepper. Iluin ko muna kasi pag nilagay sa freezer at matubig hindi maganda. Tapos etong ating raspberry. Huwag niyong lalagyan ng presyo ng tubig ha. Palulutangin lang po natin yung mga insekto rito. Kailangan lubog yan. Kailangan lumulutang lahat. Para mamaya pag kumain tayo ng yogurt, malinis na malinis. Di ba yung microwave na nabili ko? Pag hindi pa kinukuha eh, nag-blink. Asa sa kaya swang. Marama na ako. Init. Ayan po. Ayun o yung maliliit na insekto. Hindi po masyadong ayun o, may bangon malaki. Diba? Save natin. Kapag nag-iisa kayo sa bahay, syempre mas maayos ninyo na maayos yung mga gamit. Pero may makasama naman kayo. Diba? Huwag nyo nang babaguhin yung ayos. Linisin nyo na lang. Gusto nyo baguhin, sabihin ninyo, di ba? Pero pag naiinis kayo, halimbawa,
Ano ba yan? Ganun. Hindi kong dadabog-dabog. Pero sa nanay niyo, syempre hindi niya magawa yun. Mapapalok ito. Pag nag-isang mga nanay at di nyo nakita, tanong nyo na lang. Kesa pagtalikan nyo lumilipad yung bunot sa bumbunan ninyo. Malaki na po ito. Marami po akong natitipid, lalo na marami po akong tanim ng mga gulay. Naku. Mahal din po na kasi ng mga gulay sa shop Yan po yung mga mahal, lalo na po sa winter. Siyempre ginagamitan po nila ng greenhouse, tapos trabaho, kaya ang gulay dito mahal. Hindi tulad sa atin sa Pilipinas all year round, di ba? Tiyagaan mo talaga. Kung ano yung panahon na available. Ang kayang mawawala po sa bakuran sa tulang. Talbos ng kamote sa akin. Ang problema po, hindi po ako makapagtanim dahil aahasin po. Siyempre, dalawang kapatid ko naman po, sobrang busy. Kaya hindi rin nila masikaso. Kung magpapadamo naman ako, di ba? Dati may tanim po ko dun kapon sa katalbos ng kamote, kaya alam malapit sa gubat Baka ahasin po lalo. Bago ko lamunin itong talagang iniisip ko walang insekto. Ibig sabihin nyo, kahit na kumain yung malaking insekto, ayaw din naman ng insekto, may nakakain ng insekto, di ba? Kaya paglabas ng insekto, ng malaking insekto ng sarap ng teres, ayaw niya rin nakapaligid naman ng insekto na mga nagtutulisan ng uso. Wala pong ganun dito, yung mga nagmamarites. Saka yung maiging boses nila, ay nako, talaga totoo yan, maganon. Tapos mga maluluwag pang mga tarantes ng mga bara. Minsan walang mga bara. Wala pong mga Hindi naman po ako hindi po ako perfectionist. Pagdating po sa pamamahay, sa pagkain, sa kalinisan, opo, pag-neurotic po ako sa pag-perfectionist po. Natural tayo nakatira sa pamamahay natin. Kung bugal-gal sa kaburara, so rin ang magkakasakit, di ba? Natutunan ko po yung sa nanay ko Kasi kapag burara ka, may palukpok ka, kaya natututok. I love you, Nay. Sabi na birthday ng ina ko. Sa October 6 po ang birthday ng nanay ko. Kung magtatanong po kayo ng Gcash, yung Gcash po ng brother ko po ibibigay ko po. Harang awa na ninyo. Hindi naman. Ako lapit ng mag-birthday. Mag-83 na po namin. Miss na miss na si Papa sa si nanay. Sobrang mahal ko po mga magulang ko. Yan. Pag bumibili po ako ng yogurt, lactose free. Ibig sabihin po kasi, kapag umiinom po ako ng mga dairy, kakain ng dairy o kaya iinom ng gatas, yung sumasakit po dyan ninyo. Ano po kayo? Natawag po yun na lactose intolerance. Totoo po yung may ganun po. Ito ko lang po na-discover nung tinignan po ako ng doktor. Ito po yung yogurt na cream. Meron pong yogurt na iniinom. So, maraming klase pong yogurt. Ito, sweet yogurt. Meron po itong fruits. Actually, meron din po itong raspberry. May peach. Raspberry. Peach. O, diba? Saka hindi siya masyadong maraming asukal. Lagay ko na po yung aking raspberry on top. Yung mga nasa gilid, hindi po uod po yun. Mga nasunog sa araw. Kasi pag nagsosobrang init, ganyan po nangyayari. Okay lang may konting tubig. Ito na po sa Finland yung tubig sa gripo. Isa po sa pinakamalinis sa buong mundo na pwedeng yung lagukin, inumin. Na hindi yung bayad ng bayad ko sa tubig. Tapos ang supply sa inyo, kulik kapin na, reklamo kayo na reklamo, parang mga walang naririnig yung mga kumpanyang mga gano'n.
Lang konsume. Gusto lang kumita na kumita. Yan, ba't po tayo sa terrace? Ngayon po muna tayong yogurt at inom po tayo ng mainit na kape. Ayan po. Naayos ko na rin po itong front terrace. Diba? Simple. Elegant. Medyo rustic, country, modern, contemporary. All of the above. Ayan po mga kabayan, dito po tayo sa front terrace. Ay, salamat sa Panginoon. Mga araw, napakasarap na pakiramdam. Sa Pilipinas, pag maaraw, syempre masakit po sa balat. Dito po pag autumn, pag umaraw po. Sarap. Bago tayo isa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat ang sa biyaya binigyan po sa amin sa araw na ito. Naway ang bawat isa po, naging maayos po ang sitwasyon, lalo na po may nagdadaanan sa buhay, may sakit ay gumaling po. Naway makauwi po lahat ng ligtas, kahit saan po nanggaling, lalo na po yung malalayo po sa kanilang pamilya. Kaya po bahala po sa amin, isinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanilang Jesus. Amen. Ano po natin? Di ba? Superfood, rich in antioxidant, with protein, and a lot of vitamins. Tapos yung lalagyan nyo pa ng multi-grain flakes, may fiber kayo. Diba? Imagine po. Ay mga tao dito, sobrang pagmamahal nila sa kalikasan. Dahil kasi nila nakukuha ng pagkain, lalo na sa gubat. Sarap. Next year, lalagyan ko ito ng pagtubo ng pataba. Para pag namuang mas malaki. Sa lalagyan ko ng net. Bakit hindi naman titirahin lahat ng ibon? Kapag marami po kasing mga tanim, understood na yun na maraming hayop. Squirrel, rabbit, siyempre, naghahanap po ng mga kakain po, wild po yun. Hindi nyo makakontrol. So, prevention is better than adobohin yung mga hayop. Dahil lalagyan ko po ng mga net. Yung hindi masyadong visible. Yung parang nakakayaman pa rin tignan. Ngayon pong autumn, pre-autumn pa lang, mag-autumn pa lang. Nag-umpisa na po mag-aayos sa mga neighbor ko. May narinig po mga ingay ng mga front yard, ng mga bakit. Nakita po nila itong front yard ko. Napakalinis daw, napaka-organized, napaka-simple. Pero, cozy. In short, yamanin ang dating. I know. Natuwa lang po sila, na-inspired po sila. Pag sa kapitbahay natin, alam ba, mahilig tayo magtanim, mag-garden, huwag tayo mainggit sa mga iba. Gawin natin kung ano yung makapagpasaya sa atin sa bakuran natin. Hindi naman natin kailangan gumasos lagi, di ba? Kaya ibigaanin nyo lalo ang neighbor ninyo, di ba? Kasi siyempre, kung may luto silang maraming ulam, mabibigyan kayo, hindi mabibusit sa inyo. Yung mga kapitbahay na iba, binigyan ulam kayo, hindi, di ba? Alam po ninyo, yung kwento po sa inyo. Nawala sa sarili ko, nawala na naman. Dali. Ayun. Natuwa po ako, nakita ko po yung mga Pilipino. Na-recognize po kasi ako nung isang kababayan po natin. Hindi naman po ako totoo lang po. Ako isang maliit na vlogger, hindi po ako nakikipag-competition kahit kanino.
Hindi ko rin po inaasahan na makilala ko sa ano whatsoever. Importante kung may kita ko sa YouTube. Sabi gano'n. Lalo pa baka plastic kaya nga social media nagbablog para kumita, di ba? may award ka nga, tapos wala ka namang kita, di ba? I'm not into privilege. I'm not into awards. I'm not into acknowledgement of... Hindi po sa mga ganun na yun. Gusto ko lang po kahit paano, ang kinikita ko, nasa-share ko po in a quiet manner. Tahimik po. Ayaw pong sabihin kung saan ko po tinutulong. Kasi siyempre sa mamahal ko sa buhay, siyempre. Yung mga tao po siyempre na random. Ayaw po sabihin na nangangailangan. Siyempre, yung pangangailangan nila, hindi naman mahabang paano, di ba? Kaya ayaw pong i-vlog. Yung mga ganun. Siyempre sa iba, ano po yun eh, yung po isa ng vlogging po na respeto. Pero para sa na, hindi po komportable. I'm not against to any vlogger po na gumagawa po. Ayun, hindi lang po ako komportable. Nakita ko po kasi, lalo na po sa nanay ko, sa mga magulang. Pag tumutulong po sila, lalo na nanay ko, pag, alam mo, may kapitbahay na hiram ng pera. Minsan pera yung pera, konti lang pero mas bibigyan yung pagkain, lalo na bigas. Tahimik mo tumutulong na nanay ko. Tapos sabihin, huwag na lang sabihin sa iba. Narinig ko po madalas po yun. Sarap. So equivalent to 1 meal. Pagkakain po kayo ng fiber, natural lang po yung minsan na kumukulo yung tiyan ninyo o nagkakanda-utot kayo. Natural po, excuse me po sa mga kumakain. Ayan po yung side effect po ng fiber. Kaya kain din po kayo ng saging. Pag kumain naman po kayo ng fiber, hindi po agad kayo magugutom. Tulad ng mais, rich in fiber po yan. Mga root crops. Kaya yung rich in fiber, gumaganda po yung mga muscle. Para sinabi mo kayo maganda muscle, wala akong sinabi Ito nagsabi niya, napapansin mo na yun, naka-flex. Kasi natitingin tayong kahit bahay, so tumatawag mag-isa pag nakikita nila, nagbe-video na naman to. Magawa na naman ng pera. Ay, nako. Paano po mga kabayan? Bago pa tayo magtapos sa pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang binigyan po sa amin sa araw po na to. Maraming salamat po at kahit paano mayroon po mga taong napapangiti at napapasaya. Maraming salamat po, may mga tao po na na-appreciate po yung ginagawa ko. Napakababaw lang po ng kaligayahan ko. Alam po namin na hindi po namin madadala sa kung saan po kami, kung saan po may dadalhin ang mga material na bagay po na nararanasan po namin. Kung may kakulangan o kalabisan, binibigyan niyo po yun dahil yun po ay mga biyaya. Naway bawat isa po pahalagan po lahat ng bagay na dumarating sa kanilang buhay. Lalo na ang buhay na inyong binigay at mas mahalin po ang pamilya. Kaya po bahala po sa amin, isinusuko na po namin sa inyo lahat sa kalamang sa atin. Para po, maraming salamat na po sa inyong oras na inyo sa pinilang alakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mga araw. Laban lang!